Actually, wala naman sekreto eh. No? Wala naman sekreto yan. Pare-pares naman lahat. Magagaling maganda. No? So, siguro nagkakatalo yan sa pagbibigay ng gamot. Healthy ng manok from sisiw hanggang paglaki. Yun po nagkakatalo ngayon sa pagmamanok. Magandang araw mga Kapit Games. Ako po si Eliban Pineda ng Red Tiger Game Farm dito sa San Fernando, Pampanga. Welcome po kayo sa aming manukan. Actually, sa pagmamanok talaga, naman ako to sa aking tatay, no? Sa Samtadero. Tapos, sinasama niya ako lagi sa sabungan. Tapos, at the same time, nung elementary days ko, ako yung tagapatuka ng mga manok ng tatay ko. Tapos, ini-start ko ulit nung medyo binata. So, nag-start tayo sa backyard talaga. No? Backyard talaga yung ano ko. 6 na manok lang, hanggang doon sa lumaki. Nung nag-start ako sa pagmamanok, ang hawak ko is bulik, some hatches konti. Yung mga unang bulik namin kasi, way back, nung sa tatay ko pa, yung mga Bong Pineda, yun ang ginamit ko na bulik noon. Tapos, yung mga claret, mga imported lines, at saka sweaters, mga imported line din. Actually, sa aspeto ng pagmamanok, mas nahilig talaga ako sa breeding. Ang breeding, masaya na mahirap. Pag kasi ang breeding, nag-fail ka, yung gastos sa materials, patuka, pagod, ubos lahat yan. Pero ang kagandahan ng breeding, once na marunong ka mag-alaga ng manok, malaki ang kita mo times 4. Pagdating naman sa vigor ng mga linyada, no, we have some hatches na pang-infuse doon sa mga ibang bloodlines. So number 1, hatch yung pinapasok natin na bloodline para hindi bumaba yung vigor nila when it comes doon sa mga inbreeding depression or brother-sister mating, back to father, back to mother, kasi bumababa yung vigor ng manok sa pagkaka-pure ng mga manok. Very important yung pagpapalaki ng mga manok. Siyempre, unang-una, meron kang tamang gamot, tamang vaccination, maayos na tao, biosecurity sa farm, dapat laging malinis. Magmula nung una, battery cage kasi ako mag-breed. May leg band number yung mga inahin, may leg band yung broodcock. So, may number yan, numbering. Naka-record yan sa logbook ko. Pag minarkingan ko yung sisiw, alam ko kung sino yung nanay, alam ko kung sino yung tatay, para pag nagpanalo yung mga manok ko, alam ko paano ko ibalik yung linyada na yun. Pagmula kasi nung nakilala ko yung excellence, doon talaga lumaki yung farm ko, nakilala yung mga linyada ko kasi healthy. Tulong yun ng excellence. Lahat ng product ng excellence ginagamit ko. Yung mga vaccination program naman natin sa farm, unang-una dahil marami tayong imported, day 1, Marex po, at saka coccidiosis yung binibigay natin, at saka kasunod po yung B1B1, meron din tayong Lasota, tapos yung fowl cholera, and Fowlpox, and Mycoplasma and Coryza. So, yung lahat ng vaccination na yun, may kaagapay na excellence po product, Ambroxetil Max, Progency, Biteral, Ironex. Tapos dun sa mga pampurga ko like yung Bastonero, Astig. Yan, puro mga excellence product po talaga yung gamit ko. Hindi kami maselan sa pagpili ng panlaban. Unang-una, buto ng katawan, bulto. At least alam namin yung linyada na hawak namin. Kahit hindi na namin ibitaw yan, basta maayos yung buto niya, going na yan sa conditioning. Kasi ang conditioning, makukuha yan sa training. Parang basketball yan, hindi naman agad shooter ka. Dadaan ka muna ng training bago ka maging magaling. So, yun ang
role ng mga handler. Hindi ko makakalimutan, isa sa mga legends sa Amerika, si Dan Miller. Itong nakaraang World Slasher Cup, tinalo namin siya. And also, Edwin Tose, double fight kami, tinalo din namin. And some big derbies, Dicky Lim, yan. Mga hindi ko makakalimutan kasi famous. No? Kumbaga kami, as a baguhan, nakakaya na naming bumangga sa mga matitibay. Ang future plans ko ngayon, this coming 2026, no? Lumaban na kami sa World Slasher, sa Manila Arena. At the same time, yung dinedevelop ko na bagong farm dyan sa Bataan. So sana matapos siya within this year para naman mas maganda yung mga ipalabas nating stags para next year para sa mga buyer natin. Yan ang mensahe ko sa mga baguhan na nagmamanok. Pumili kayo na linyada na maayos at alam nyong na subok talaga yung linyada, no? Na nilalaban talaga sa ruweda. At the same time, pag kumita kayo, nakapag-breed kayo ngayon, pag binenta nyo yan, mag-invest muna kayo sa mga gamit ulit or materials ulit na year by year, lalaki yung farm mo. Hindi yung pag nakabenta ka, gagastusin mo sa kung ano-ano, hanggang dun ka na lang sa pagiging backyard. Pero kung nakakabenta ka, ini-invest mo yan dun sa mga pagpapalaki ng mga facilities mo, year by year lalaki yan. So, merong mga ups and down man na darating, kailangan mo lang tibayan talaga. Ang pagmamanok, kailangan matibay rin talaga ang bulsa. Unang-una, pinasasalamatan ko ang aking asawa sa pagsuporta sa akin sa pagmamanok, ang nanay at tatay ko, tapos yung mga farm boys ko, mga breeder, yung breeder ko si John Pet Estoril, at saka yung Team Excellence po na laging sumusuporta sa akin, no? Si Tantan Pascual at saka si Doc Clyde dyan. At saka yung mga ka-backyard ko dyan na laging sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Muli, ako po si Eliban Pineda ng Red Tiger Game Farm para sa Pit Games TV, Pride, Passion, Prestige.